Yung lalaki ba walang karapatang tumingin ng best option? Ayaw mo ba na sinasakal? Gusto naman. Pero ma-arouse ako dun. Dogs. So, napagod yung tuhod ko. Feel na feel ko sa, yung private part na super tigas. Ramdam na ramdam ko yung tigas. Talaga yung gigil. Tiniis ko lang, tapos umungol lang ako yung umungol. Nagustuhan ko. Binubuhat ako. Ang gaan ko lang. Super salamat sa panonood nyo nitong Dear By Podcast. Dahil sa suporta nyo, number 10 tayo ngayon sa Spotify. And para sa akin, grabe yun. Pero nakikita ko pa rin kasi sa YouTube, 87% sa inyo hindi pa nakasubscribe, nanonood lang. And makakatulong po sa channel natin kung magsasubscribe kayo at matutulungan nyo kung mag-reach ng 1 million subscribers. At pagka natulungan nyo ako doon, I promise you na bibigyan ko kayo ng mas magandang programa, mas magandang guest, at mas masayang program. So, sa'yo, hinihiling ko lang yung subscribe mo. So, maraming salamat. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TU Bray Podcast. At syempre, nandito na naman tayo sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. Siyempre, Pikutin Perfume ni Tio Bray, available na sa Shopee, TikTok at Facebook. At also special shout out kay Miss Janice ng Rope PH sa mga lalaking gustong mag-biohacking dyan. Alam nyo na yun, kung yung biohacking research nyo, pumunta kayo sa Pioneer Center under Rope PH. Tingnan nyo yung page nila sa Facebook, sa Instagram. Makikita nyo yung mga facilities nila para sa mga lalaking gustong mag-alaga ng mga katawan nila. At syempre, maraming salamat sa nagsasubscribe, nagla-like, nagsashare. Nakakatulong po to sa program natin para mas lalo pang madaming ma-reach. Available din sa Spotify. Pwede nyo pakinggan sa kotse. At ngayon, espesyal ang araw natin dahil ang guest natin is up-and-coming artist ng isa sa mga paborito nyong app, which is Timon X. Diba? Ipapakilala ko na sa inyo si Maisie Lopez. Yan. Hi, hello po, Tio Bray. Good afternoon. Yan, good afternoon. Mag-hi ka naman sa kanila. Yan. Yan, ayan. Ang ganda-ganda, no? Si Maisie, ilang taon na si Maisie? Hulaan mo. Hula. Pag ako pinahula, gusto maglaro. Yan, hulaan ko. 22. Higher. Higher. 23. 24. Higher po. Wow. Ilan yung totoo? Ilan totoo? Yung totoo? Oh, yung totoo. 27. 27. Oh, naniniwala ba kayo? Grabe, 'di ba? Mukhang atabs na Baby. atabs. Yan. Baby. Ngayon sa 27 years mong nabubuhay, ngayon ba single ka? Take it. Single. Single, okay. Gaano ka nakatagal single, Maisie? 2 years na. Lagpas 2 years. Lagpas 2 years na. Yan, okay. So ito ngayon, bago tayo mag-start, magkwentuhan, Go. gusto ko munang maglaro tayo ng game. Okay? Ang tawag Sige. ko sa game na to, red flag, green flag. Magbibigay ako sa iyo ng mga Questions. lalaki, ng mga tipo ng mga lalaki o ginagawa ng lalaki, sasabihin mo sa akin kung red flag ba siya o green flag. Okay. Okay. So unang-una, okay, lalaki na ayaw mag-label ng relasyon. Basta alam naman natin ang isa't isa. Yung mga tipong pag tinanong mo, ano ba tayo? Masaya. Yan. Oh. Ano yun? Red flag ba sa'yo o green flag, Mason? For me, red flag. Red flag, bakit? Yan. Kasi, pag mga ganyang tao, ibig sabihin, hindi pa sila ready mag-commit. Ganon. So, possible na paasahin lang nila yung babae or hindi lang isa yung babae nila na in-entertain, ganon. Okay. Ganon. Mas okay na yung mas sure sa'yo yung lalaki. Yung feeling mo, kaya kang i-pursue. Hindi Okay. yung may pagsabay-sabayin kayo or what. Okay. So ikaw ba, halimbawa, sa babae, okay lang na madaming nanliligaw? Tama ba? Yes. Bilang babae, normal lang yung madaming nanliligaw. Pero for me kasi pinipili ko lang yung papayagan ko na mentor sa buhay ko. Okay. So ibig mong Ganon. sabihin, sa Kumbaga, 10 manliligaw, halimbawa, yung mga hinahayaan mong i-pursue ka, may chance yun. Hindi ko lahat. Ang hirap kasi kapag halimbawa,
may 10 nagme-message sa'yo, aayain ka sa labas, 10 everyday random people na magme-message sa'yo. Ang hirap mag-reply. Ang hirap pumili ng ano. So, kung sino lang yung pinaka-consistent, yung Okay. feeling ko, seryoso to, parang gusto makipagkita na yung feeling mo, talaga, sincere talaga yung niya, yung balak niya sa'yo. Yung gano'n na lang. Yung Okay. gano'n yung hinahayaan ka naman ligaw. Alright. So ikaw, okay lang sa'yo mag-pursue sa'yo halimbawa 3? 3, kaya pa naman siguro mag-reply sa 3. Okay. So pag Kaya pa, nare-replyan kaya pa. mo, does it mean may interesado ka o may gusto ka or ano? Ako personally, pag may time lang talaga ako nagre-reply. Kasi, may nagwo-work ako sa hotel. Okay. And then, kapag may shoot naman at ako, nagpapaalam po ako na ahead of time, magpapaalam ako sa manager na may shoot ako. Ganun. Pinapayagan naman po nila ako. Okay. Kasi yung shoot 1 or 2 days a week lang naman. Mhm. Ganun. Okay. So, medyo busy din. So halimbawa, lalaki. Lalaki, madaming pine-pursue. Madaming Is that a bad thing? Shit. Feeling ko may bad pa. Tapos, pag kasi madaming pinupursue, ibig sabihin, parang hindi ka kontento sa isa. Okay. Parang hahayaan mo na kung sino na lang yung sumagot sa akin dito, ganun. Paano kapag boring na yung isa, doon ka naman sa isa? Oh. So, feeling ko, red flag yun. Alright. So what if, kasi ikaw, tumitingin ka ng best option. Yes. Tama? Yes. Yung lalaki ba, walang karapatang tumingin ng best option? Oh my God. Ang hirap. Oo nga, no? Yun, you can answer May point yung ka doon. yung answer mo na ikaw. Gusto ko malaman yung answer mo. Kasi iba-iba naman tayo ng point of view. Mabash o hindi, utangin na, opinion ko to eh. Diba? For me, kung halimbawa, 3 yung nililigawan mo. Oo nga, no? Possible din. So, mali ako ng sagot. Pwede naman siguro. Pwede. Diba? Titingnan mo Pwede. din yung option mo. Kung ano yung, not Parang necessarily, kanina kasi parang na-feel ko sa side ng babae. Paano naman yung sa side ng lalaki? So, sorry, mali po ako doon. Oo. Feeling ko, pwede naman. Safe. Pero ito kasi yan eh. Like for example, may kare-kare. Kakain ka sa mga iba-ibang restaurant ng kare-kare. Okay. Okay. Para malaman mo kung alin dun yung pinaka-the best, Best. na kare-kare. Same as, I'm not saying I'm comparing women to or dating, whatever. Pero paano mo malalaman na yun talaga yung gusto mo kung yun lang yung nanliligaw sa'yo or yun lang yung pinursu mo? Yeah. Kasi isa lang. Natural, yan yung ano mo. Pero kung 5 yung niligaw sa'yo, namili ka, masasabi mong yun talaga yung gusto mo. Kasi may Totoo. option. Totoo. Diba? Yes. Yun yung ano. So, Parang, we have to give chance to others pala. oh. Pero ito yung tanong ko sa'yo. Ano yung mas gusto mong lalaki? Yung lalaking madaming options or yung lalaking ikaw lang ang option? Meaning, itong lalaking to, ang dami niyang options. High value siya. Madaming babaeng nagkakagusto sa kanya. Versus yung isang walang nagkakagusto masyado. Yung buhay niya, sakto lang naman. Normal. Tapos ikaw lang yung pinapursu. Alin doon ang pipiliin mo? Gusto kong malaman kung ano yung ano ng babae. Ako kasi hindi ako super mapili when it comes sa na manliligaw ka na kailangan mayaman, ganito, ganyan. Kung sino lang talaga yung feeling ko na pinaka-sincere yung intention sa akin. When you say sincere intention, how do you see Sincere it? yung intention kapag first may marespeto siya kausap, pinapahalaga niya, binavalue niya yung, nirespeto niya yung decision mo, halimbawa, and then, ano ba? And then, yun, willing to wait, na handa kang, kasi nga, for example, ako lang yung nililigawan niya. Parang mas nakakakilig yun. Mas nakakakilig yun sa babae. Yung, Okay. Wow, ako lang yung gusto niya, ganun. Pero hindi ako 100% sure sa ganun na isa lang yung
isa lang yung nililigaw. Oo. Sa ngayon sa generation Pero sinong ngayon, mas attractive? Yun ang tinatanong ko sa'yo. sinong bilang mas babae? attractive? Kung yung isa na isa lang yung nililigawan versus dun sa madaming nililigawan. Hindi naman niya pinapakita sa'yo madami, pero alam mong madami siyang Madaming option. ine-entertain. But still, he chose to pursue you. He's pursuing you. Sino mas attractive? Same as ganito. Lalaking mag-isa lang pumunta sa isang club or whatever. Or lalaking 5 babae yung kasama sa club. Pero yung 5 babae nyo nagtatawanan, masaya, sinong attractive sa dalawa? Pero yung madaming kasama na yun is may gusto sa akin? Ganun ba? May gusto sa'yo. Pero yung mga kasama niyang babae, might be babae niya or might be hindi, pero kaibigan niya or whatever. Pero you can already see na shit. Ito, babaeng to, gusto siya ng babae. Eto, ba't kaya walang babaeng kausap to? Gets mo? Alin ang mas attractive? You can answer honestly. I want your honest opinion. Okay po. Feeling ko ang mas nakaka-attract is yung sa akin lang siya interesado. Okay. Ganun. Yung isa lang. Ganun. As in, promise. Okay. Dun ako. So, okay. I'll take your word for it. Pero kasi ang babae, ito yun. Ang babae sa akin, ang tinitingnan mo dyan, yung behavior. I haven't seen your behavior yet with, yung kung paano yung mo. Pero, Interact. yeah, sige, I'll take it. Pero kasi karaniwan ng babae, di ba? How many times? Ito green flag to. Pero how many times nagugustuhan niya yung red flag? Kasi, Andun yung yung thrill, yung excitement. di ba? Alam mo na red flag to, pero, di ba? Parang ganun eh. Yun ang niya. So, okay, second tayo na type na lalaki. Lalaki na masyadong controlling, gusto niyang malaman lahat ng ginagawa ko. Red flag, yun green naman. flag. Red flag yun for me. Why? Kasi parang pag ganun, halimbawa, lalo na kung manliligaw pa lang, kailangan may respect ka din sa privacy ng girl na pinupursu mo. Parang feeling ko hindi ka muna dapat mag-act na jowa agad. Ganun. Priority muna talaga yung feeling ko for me, kailangan mas priority yung, halimbawa yung for me, career muna, ganun. And then pag may spare time, makikipag-usap, makikipag-meet, pwede naman yung ganun. Pwede naman pag-usapan ng maayos, ganun. Pero yung masyadong controlling na, nanliligaw pa lang, red flag yun for me. Okay. Kasi parang wala kang privacy, ganun. Parang nakakasakal. Okay. Ganun. Ayaw mo ba na sinasakal? Gusto naman. Pero syempre pag magjowa na kayo or mag-asawa na kayo, Tawa ng tawa yung yung nasa camera dyan, tawa na naman ng tawa. Tuwan-tuwa na naman, Gusto nakakabinig. Gusto din. Okay. pag committed na kayo sa isa't isa, syempre. Yan. Gusto mo sinasakal ka na? Ay, nako. Grande. Maaga pa, ha? Maaga pa. Yan. Lalaki na laging sinasabi na magbabago na ako. Pero paulit-ulit. Paulit-ulit pa rin siya. Of course, red flag. Okay. Di ba nga, may kasabihan na action speaks louder than voice. Same as sa babae. Yes. Action speaks louder than words. Nasabi niya, naku, na ako? Nagbago na ako, matino na ako. Pero bayat-baya naman, nasa bar lagi. Di ba? Okay lang siguro, magkamali ka or bumarkada ka once, ganyan, or ano ba ang tawag doon? Ibang klase na kasi kapag committed ka na sa isang tao, pagka yung nasa relationship na kayo. So, Okay. kailangan mo talagang i-priority yung yung partner mo. Yung mararamdaman ng partner mo. Ako. Yan naman tayo, mararamdaman na naman daw. Yan. Yan. Okay. Lalaki na ayaw pag-usapan ng future nyo. Enjoy muna tayo ngayon. Enjoy muna tayo. Ayaw pag-usapan. Every time you talk about the future, it's like, dito lang tayo. Sumasegue siya ng usapan. Ano yung tingin mo? Pag ganun, feeling ko hindi pa siya ready mag-jump sa mas Okay. So, is it a red flag or green flag?
red flag siya for me. Kasi kasi ano lang naman yun parang preparation lang naman yun Parang mag-share lang kayo ng ideas nyo, ano yung mga goals nyo na gusto nyo marating kapag syempre, kapag gusto mo mag-settle down na kayong dalawa, for example. Tapos, pag feeling ko na ayaw niyang pag-usapan, ibig sabihin, wala siyang balak. Parang wala siyang balak na mag-settle down sa'yo. Okay. Ganun Alright. po. So, lalaki na hindi sumusuporta sa career mo, sabi niya, mas maganda kung ikaw na lang ang magstay sa bahay. Ayun, red flag naman yun for me. Red flag. Mm-mm. Okay. Halimbawa sa amin, especially sa amin na artist, halimbawa nakilala nyo na kami na ganito kami, na nasa ganitong industry, tapos pagbabawalan ka, ganyan. Halimbawa kapag naging kayo na, pagbabawalan ka na. So, paano naman kami, diba? Parang wala na kaming freedom gawin yung, yung gusto namin, yung gawin yung passion namin, kung ano yung makakapagpasaya sa amin. Okay. So, Pero kailangan, payagan niya ako, papayagan ko din siya sa decision niya kung anong gusto niyang gawin. Okay. What if, itong lalaking to, kaya ka nang buhayin? And then he said na, okay, dito ka na lang, ganyan. Ayoko na magganyan ka. Ayoko na mag-sexy ka. Pero kung ano mang ibang gusto mong gawin, pwede naman. Pero ayoko lang na nag-sexy ka. Akin ka lang. Pag ganon, ako personally, pagpayag ako kapag mag-asawa na kami. Ganon. Pero pag magjowa pa lang, feeling ko mas ko muna yung magiging independent muna ako. Pero ang hirap Gagawin ko magjowa muna, niyan. Oo, gagawin ko muna yung gusto ko, yung passion ko, yung career ko. Ganon. Pag mag-aasawa na yan, pwede. Ako papayag ako sa ganon. Okay. Pag kaya naman akong buhayin ng partner ko. Okay. Siya ba kaya mong buhayin? Yung niya? Yes. Patay daw, hindi daw nabubuhay. Yes, kayang-kaya. Hindi na, ay, hindi na daw nabubuhay. Masipag ako sa bahay. Ayan. Oh, bubuhayin niya daw. Oh, yung mga diwa Buhayin nyo. ko yan. Oh, diba? Gabi-gabi. Oy, naku, ayan na tayo. Pupunta na naman tayo doon. Nagbabago ng buhay na nga ako eh. Yan. Kayang-kaya yan. Naku. Parang. Pero kasi kailangan... ako maasikaso ako. Okay. Gusto ko ako lahat. As in. Gusto ko ako yung gumagalaw. Angay! Oo, ganun ako. Mas naiinis ako pagka pinapakailaman. Ayan. Mas gusto ko talaga ako yung nag-handle Sige. sa bahay. Okay, mamaya tayo dyan, ha? Mamaya tayo... Tumitingin pa ng ganun, eh. Yan. Mamaya tayo dyan. Okay. Lalaki na hindi... okay. Lalaki na nagtatanong kung nasan ka every hour. Ang OA naman ng every hour. Ang daming time. Hindi ka na ba nag-work or ganun? Okay. Pag pag vacant time lang siguro. Ganun. Pero okay lang sa'yo. Halimbawa, he's pursuing you. Saan ka? Listen ka. Yung sobrang kulit. Oo. Okay lang, basta nagagawa pa din niya yung yung role niya sa buhay. Halimbawa, okay lang mangulit siya siguro after work ganun. Basta priority niya muna yung yung dapat niya unahin. Halimbawa, after work, syempre mangungulit na siya na, asan ka, labas tayo, ganyan. So, okay lang yun sa akin. Green flag naman yun for me. Kasi ako minsan, pag halimbawa gusto ko magpalambing, medyo makulit din kasi ako. Kaya nakarelate. Medyo makulit din ako pag Papa Baby, ganyan. Papa baby. Papa Baby, oo. Oo. Eh, ang baby sumususo. Ay, sorry. Joke lang. Yeah. Okay lang yun. Makulit din ako minsan. Ayun. Lalaki na pumapayag sa lahat ng gusto mo. Hindi ka kinukontra. Ayun. Green flag. Green flag? Puta rin. Oo. Oh, Kasi bakit? ganun din ako. Ay, masunurin din ako. Tayo dyan. Submissive. Ayan na naman tayo. Submissive. Submissive. Ayan. Lalaki na hindi nagseselos kahit kailan, kahit may obvious na naniligaw sa'yo. Hindi nagsiselos. Hindi nagsiselos. Okay. Red flag. Ay, may mali. Green flag. Kasi, meron ako naging ex na ganun.
Kaso kasi nasa long-term relationship kami nun. So, Mm. may tiwala. Ganun yung level ng tiwala niya sa akin. Mm. Oo, nakikita niya sa phone ko, may mga nagme-message, ganyan-ganyan, na parang gusto makipag, fling, ganyan. Okay lang sa kanya. Parang tinatawanan na lang niya, ganun. Mm. Tinatawanan na lang niya kasi hindi ko naman na-entertain, hindi ko naman na-replyan. Never naman ako nag-reply sa mga ganun. Okay naman yun. Actually, cute naman. May selos na cute eh. Pero may selos din na parang toxic. Totoo. Normal, I think, pagka gusto mo naman yung tao, normal nagsiselos. Pero ilugar mo. Oo, totoo. Ilagay mo sa lambing, ilagay mo sa diba? Kaso, minsan kaya overzealous naman. May naging ex naman ako, over naman siya sa pagkaseloso. Like, paano? Ayun, halimbawa may mga mayroon ako nung naging ex na nakilala ko sa work ko before, tapos naging kami. Tapos pinaghiwalay kami. Pinaghiwalay kami ng office, ganun. Kasi nalaman na parang may something, ganun. Over siya magselos, ayun pala, siya pala yung maglolo ko. Oo. Pinagpalit ba naman ako sa single mom? Naku, grabe. May ano ka ba sa mga single, ma'am? May problema ka. Grabe kayo, ha? Hindi, ang dami kong friend na single mom. Naalala ko lang, kaya pala siya ganun ka-OA magselos kasi siya pala yung may ginagawang hindi maganda. Oh, actually, ako, I Ganon. believe that. Ganun. I believe that. Kung mapapanood mo sa mga ibang podcast ko, meron akong tinanong na gano'n na, ano siya, ganyan. Pero nung binalik ko yung tanong, medyo nayanig siya dun sa tanong. Pero okay lang diba? yun. Kasi wala namang ano. Pero ako, I believe that thinkers are doers. True. So kung tingin mo, ganyan ang gagawin niya sa'yo, it's because malamang ganun ang gagawin mo. Eh minsan iba siya eh. Parang ano. Nung una, parang natutuwa pa ako. Ay, shit, parang concerned siya sa akin. Nagsiselo siya. Ibig sabihin, mahal niya talaga ako. Nung una, pero nung kalagitnaan na, kaya pala over kasi gawain pala naman niya yun. Ganun. Okay. So ito, last. So, lalaki na laging nag-i-interview ng mga magaganda at sexy na babae, 47 years old, tapos nagtatap sa Spotify yung podcast. Red flag o green flag? Baka content creator naman yan. Maintindihan ko kung ganun, influencer or content creator. Ako. Oh, my green God. flag. Green flag. Oo. Ako. Sabi ko sa inyo. Ayan. Understanding ako eh. Aray! Aray! So okay na tayo dyan. Maintindihan Pero ko gusto ko itanong sa'yo, paano maging girlfriend si Maisie? Sabi mo, maalaga ka. Ano yung mga ginagawa mo para sa Pag jowa boyfriend na. mo? Oh. O sige, chika ko na lang yung naging experience ko before. Okay. Meron akong naging ex na 3 years or magpo 4 years kami. Mhm. Tapos, and then, yung nag-pandemic, bali, tumira siya sa amin, sa bahay. Mm. Tapos, nag-work from home siya. So, parang naging magka-live-in kami. Alright. Parang naging parang naging asawa. Okay. Asawa, ganun. Parang ganun yung naging role ko kasi nasa bahay lang din ako. Nag-online class naman kami na nag-aaral ako ng college. Online class. Ayun. Ako nagpe-prepare ng food, ganyan. Since panggabi siya, panggabi yung work niya, work from home. Macho dancer ba to? Hindi, naka-work joke. from home. Joke lang. BPO. Oh, BPO. Nag-work from home kasi nga yung nag-pandemic, 2022. Ayun. Ako nagpe-prepare ng food niya, ng madaling araw, ganyan. Gigising ako tapos sa umaga may klase naman ako, ganyan. Ako naglalaban ng damit, linis ng bahay, ganun. Mas gusto ko talaga ako yung gumagalaw. Tapos siya chill lang, mag-work, kakain, ganun. Minsan nga, mag-ML, syempre, nasa table kami, maglalaro after ng work niya, gusto niya mag-relax, ganyan. So, kahit hindi siya nakatutok sa akin, nakatutok lang siya sa phone niya after work, mag-ML, ganyan. Alam mo, gagawin ko, susubuan ko pa siya. Susubuan ko pa. Akala ko Okay, susubuan mo. Susubuan ko pa yan. Ganun. Ibang klase yun, ha? Ganun. Sinusubuan Oo, habang nag-ML? Oo.
as in. Sinusubuan habang nag-e-ML. Pagkain. Grabe Sinusubuan ko yun habang nag-ML. Hindi ako gaya ng iba na mag-focus ka muna sa sa akin, ganyan. Hindi naman ako ganyan. Diba? Okay. Naglalaro, nag-ML. Subuan ko pa yan. Okay. Ako Sa din lalaki naman, mag-uugas. ano yung mga type mo sa lalaki? Like, for example, physically, Physical, ano ba? Before, ang mga type ko is yung moreno, matangkad. Siyempre, kasi maliit ako. Gusto first matangkad, moreno, gano'n. Pero may mga nagiging crush din ako na maputi, gano'n. Mhm. Siyempre, more on kasi ako, pag gusto ko yung pag nakasama ko na, mas nagiging crush ko kapag yung nakasama ko na yung isang tao, tapos naka-vibes ko na, pag nagustuhan ko yung halimbawa, joker siya, ganun, kahit walang itsura yan, basta kaya niya akong pasayahin. Ayun. Pasok sa banga. Iba talaga pag komedyante, no? Yung may sense of humor. Talaga. Oo, Diba? gusto ko yun. Sweet! Magugulat Gusto ka ko na lang yun. yung panty mo nakababa na. Yun eh. Gusto ko yung sweet, ganyan. Tapos, sa pagiging maalaga, kasi gano'n naman ako. Gusto ko yun. Komedyante, tapos, madali lang kasi akong pasayahin at pakiligin. Ayun. Parang ako alam ko na kung paano ka pasayahin o pakiligin. Kaya nga. Oo. Kaya madali lang. Yun, gusto ko sweet, tapos, ano pa ba? And then, syempre, magaling din. Magaling magmahal. Ayan na naman tayo. Ayan na naman Siya. tayo. Okay. Loving partner, di ba? Okay. Ano ba yung love language mo? Receiving mo ng love language. How do you, physical touch ba? Quality time? Affirmation ba? Words of affirmation? O acts of service? Ano yung gusto mo? Yung nararamdaman mo, shit, love na Love love ako nito. language ko, yung gusto ko, palagi, for me, mas gusto ko yung yung yun nga mas sweet, yung kahit wala naman, nasa bahay lang kayo, hahag ka niya, kikis ka niya, ganun. Kiss sabay hug? Oo! Kinikilig ako pag ganun. Halimbawa, naghuhugas ako ng plato, tapos siya nag-ML lang, or Oo. nag-cellphone na nanonood, tapos i-back-hug ka na ganun. Yung backhug na yan, may ibang dinudukot eh. Kasunod. Yun na yung kasunod niyan eh. Kasi nagluluto ka, tapos ihahag ka, tapos kikis ka na ganun. Parang nakakawala May ng kinuwento pagod. sa akin yung isang kaibigan ko, si Nick Oreta, ganyan yung binabakhag daw, tapos iba na yung dinudukot. Ay, iba na yun. Oo. Sabi ko, patapusin muna ako magluto. Oo, parang ganun eh. Ayan. Kaya So, super dali ko lang mapasaya. sa ano naman, pagdating sa hygiene, ano yung gusto mo sa lalaki? Hygiene, yeah, syempre kailangan, maayos din yung, Ano yung sa sarili. maayos? I mean, appropriate siya manamit, Okay? ganun. And then, syempre, yung mukhang naliligo naman. Hindi ko kailangan yung super bango na, dahil sa perfume. Basta yung maayos tignan. So, walang dating sa'yo pag mabango. Mas gusto ko yung natural scent. Pag may jowa ako, lagi ko inaamoy sa liig, sa kilikili, ganun. Ganun. So, kailangan mo merong, kasi may mga pabango na, ito yung sa misconception sa pabango. Ang pabango, depende sa katawan mo yan. Dapat nagbe-blend yan sa pawis mo. True. And then, dun siya mas gumabango. Di ba? So, ibig sabihin, tingin mo, ang pabango ba nakaka-elevate ng... Yes, Kagwapuan ng nakaka-elevate naman. lalaki. Kasi nagpa-perfume din naman ako. Oo Okay, naman. kahit sa babae. Di ba? O dahil dyan, gusto kong pasubukan sa'yo ang ang pabango natin. Ubus na to Ayan. Susubukan ko sa'yo itong Picotins Puting ni Tio Bry. Okay, Sige. papatest natin kay Maisy. And then tingnan natin kung anong reaction niya. Ayan. Oo. Sige, I-spray ko ba, or- Oo, spray mo. Bango. Gusto ko yung gusto ko yung ganito, yung clean and fresh lang siya. Ayoko ng super tapang. Ganun.
Yan. Pag yan na naamoy mo sa leeg, talaga nakaka-inlove ba talaga? Ang sarap i-kiss. Pag bagong gym, ganyan yun eh. Pag bagong gym, yan yung maganda yan, sputing na Oo, yan. gusto ko to, yung super fresh lang niya, hindi siya masakit sa ilong na super tapang, ganun. Anong rating mo sa kanya from 1 to 10? Dito sa sputing. 8. 8. Okay, yan. Mataas-taas yun, ha? Mataas-taas yun. Okay. So yan, may recommend mo ba sa mga nanonood sa atin? Yes, I personally recommend po ang Pikutin Perfume. Ang po niya, paano pangalan Sputing. niya? Sputing. Ang kanyang, ano ba tawag doon? Pangalan. Yung pangalan, may iba-iba kasing variant eh. Kung gusto niyo na fresh lang, ganyan. Yan, sputing. So, ngayon naman, let's talk about red flags. Ano yung red flags mo sa lalaki? Na pag nakita mo to, shit, Oo. ayoko. Sipin ko. Red flag kapag yung sinungaling. Okay? Sinungaling siya. Kasi mas pipiliin ko na sabihin niya yung totoo kahit na masakit, kahit masaktan ako. Kaysa yung ibang lalaki kasi di ba? Kapag ka nambababae, ganyan, hindi inaamin or gagawin lahat, wag lang mabuking, ganun. Yun, number 1 sa akin yun, kapag ka sinungaling and then mayabang. Ayoko nung ganun. Yung, okay lang naman magyabang, basta totoo yung iyayabang mo. Pero yung magyayabang ka, halimbawa sa mga tropa mo, kahit hindi naman totoo, ayoko nung ganun. Okay lang magyabang ka ng hard work mo, yung mga pinaghirapan mo, ganyan-ganyan. Ganun. Pero yung iyayabang mo yung hindi naman totoo, yung red flag sa akin yan. Alright. Yun lang? Ganun. Yun, ganun lang. Yun yung talagang pinakaunako. Madaling pasahin itong babaeng to. Oo, Sa akin. talaga. As in, madaling sa'yo. Oo. And punta naman tayo sa pagiging sexy star mo. No? Okay. O ngayon, nag-shoot ka na ba ng mga scenes? Yes, madami na. Ilan na? Siguro nasa 16 or 17 films na po. Okay. Sa T-Bond. Okay, bilang sexy star, ano yung mga bawal gawin sa'yo? Pag nag-shoot ng mga love scene, ano yung mga bawal gawin sa'yo? Restrictions. Restriction. May restriction po ako. Anong restriction mo? No licking sa gitna. Anong sa gitna? Sa nips. Okay. Sa nips. Kasi, ma-arouse ako doon. So nakikiliti ka doon. Madali ako pag doon na talaga. Oh. So may gumawa ba? Sa ngayon, wala pa naman. Okay. Kahit sabihin na, ay, ang arte naman ito. Bakit ba? Decision ko yun. Tsaka same TF lang naman. Same TF lang naman pagka, may restrictions ka or wala. Okay. So yun yung bawal. Oo. Decision ko naman yun. Yung unang scene mo, paano mo siya ginawa? Panahirapan ka ba? Paano? Yung first time. Ako, personally, hindi naman ako masyado nahihirapan kasi alam ko na yung magiging flow nung pinasok ko. Okay. Pag nung na kami, nung love scene na, as in, hubad lahat. And then may plaster naman, ganun. And then yung mga tao naman na nandun sa room is yung mga kailangan lang. Yung director, yung camera, audio man, and then yung artist lang na kailangan. So, hindi naman ako masyado nahihirapan sa love scene. Pero ano yung love scene na ginawa sa'yo nun? Ayun. Paano ano yung scenario? Medyo napagod lang pala. Napagod yung tuhod ko. Dahil? Oo, gabi. Kasi sa sa kusina. Okay. Tapos yung table sa kitchen, wood na mahabang ganun. Dogs. So, ang sakit talaga. Super sakit sa pag super tagal. Ang sakit sa Tuhod. Sa tuhod. Oo. Pulang-pula yung tuhod ko. Tapos, di ba, unlike naman kapag ka nasa room ka, syempre, comfortable yung bed, ganyan. Sa kitchen. Sa kitchen. May Okay. scene kami sa kitchen. Tapos, and then, merong buhat-buhat sa ibabaw ng kitchen, ganun. And then, meron din sa upuan.
Okay. Pero ano yung pinaka-challenging scene na nangyari Challenging sa'yo? scene. Sa 17 na shoot mo sa Tibon. Ano ba? Wait lang. Challenging scene? Yun talagang, wow, grabing scene to Kahit sa totoong buhay, hindi ko gagawin to Alam mo yung ganun? Na position ng love scene? Pwede. Pwedeng dami ng tao or pwedeng dahil for some to, dahil yung mga, yung mga yung mga hindi mo gagawin sa totoong buhay pero sa scene ginawa mo. Actually, hindi ko pa siya nagagawa sa totoong buhay, pero nagawa ko sa scene. Yung three. Okay. Dalawang babae, Dalawang lalaki. babae, isang lalaki. Okay. Ayun. Oo. Ano yung may Hindi ko mahirap pa siya sa'yo? natatry sa personal. Nung una, parang medyo awkward. Sabi ko, hala, kaya ko ba to? Ganyan, ganun. Tapos, basta nakinig lang ako kay Direk. Kasi natatakot talaga akong mapagalitan. Kasi kapag pinagalitan ka ng director, magtatagal kayo dun, may diskusyonan pa, ganun. Ang kinakabahala ko, baka maiyak ako, tapos makalimutan ko yung lines ko, yung gagawin, mawala ako sa focus, matagal, tapos mainit, lalo na pag sa outdoor yung shoot. Nakakaawa din yung prod. So, hanggat maaari, ginagawa ko yung best ko, memories ko, yung lines ko, yung acting ko, para, hindi ako mapahiya. As in, takot na takot ako mapagalitan. Ano yung mahirap sa'yo dun sa pero- scene na yun? Ano yung mahirap sa'yo sa scene na dun? Dahil magkikis sa babae or ano? Ano yung mahirap dun? Medyo, yun, hindi naman ako nahirapan. Na-awkwardan lang ako nung una, yung sa threesome nga. Okay. Threesome. Okay. Kasi, ayun, hindi ko pa siya, shit, Na-experience kaya ko mo nang may nadala sa eksena, na lalaki. Nadala? Oo. Oo, yung first day ko. Nadala? Yung first, oo. Ano nangyari? Ano nangyari doon? So, first day mo. Yung first day ko na, feel ko sa, yung private part na super tigas. Kasi naka-plaster na, pero ramdam ko yung super Ano yung position tigas. nun? Ano yung position nun? Dogs. Dogs. Oo. Ang tagal namin din kasi, ang tagal magpa-change ng position. Siguro na, siguro maayos pa yung gano'n na position. Ang tagal kasi ang sakit-sakit sa tuhod. Sabi ko, ramdam ko yung tigas. Talaga yung gigil. Ayun. Ramdam Ano ko. naramdaman mo ikaw? Hindi ka naman na-arouse o ano? Tapos, may tsura naman yung yung partner ko doon. Hindi. Tiniis ko lang. Tapos, umungol lang ako yung umungol. Kasi inungol ko na lang yung sakit ng tuhod ko. Okay. Kasi masyadong matigas yung yung upuan. Kasi nga wood nga siya na mahaba. Ganun. Inungol ko na lang lahat ng sakit. Ito naman ngayon yan. Sa lahat ng ginawa mong scene doon sa Tibon X, ano yung nagawa mo na sa totoong buhay? Nagawa ko na sa totoong buhay. Ano ba? Na sinut mo na love scene. Ano doon yung nagawa mo na sa totoong buhay? Siyempre yung love scene mismo. Alin doon? Alin doon specifically? Wait lang. Alin doon yung nangyari na sa'yo? Na nakaka-excite. Yung... Ano ba? Ayun, natuwa. Yung medyo natuwa din naman ako. Yung sa kitchen, tapos, binuhat ka, tapos inano ka sa wall. Yung buhat, tapos ididikit ka sa wall. So ginawa na sa'yo yun sa totoong buhay. Oo. So how does it gusto mo? Nagustuhan mo o Oo, ano? nagustuhan ko. Binubuhat ako. ang gaan ko lang. buhat na buhat. Obviously. Oh. Di ba? Oo. Oo. Nasarap pa naman ako doon. Okay. Oo. So yun yung talagang talagang gustong-gusto mo na scene na nangyari. Munti Sa ka na nga totoong ako buhay. ma-arouse eh. Grabe. Ako, wala na akong sabihin kay Munti ka na. Diba? Naamin ka yun. Bago pa tayo lumalim, di ba? So, amazing, gusto ko promote mo na yung mga gusto mong sa Facebook, sa Okay po.
Yeah, hi everyone! Please like and follow po yung Facebook page ko, Maisie Lopez, and Instagram, Maisie Lopez din po. And Yeah. also, don't forget to download and subscribe sa tibonx.com for Unli Films and Unli Bakbakan. O yan. So, i-download nyo yung Tibonex ha. Download tibonx.com po sa Play Store and Apple Apple, Apple Store. Apple Store. Yes. Oo. So, akin naman shoutout din kay D-Mike. Shoutout kay Makoy. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat sa lahat na nanood. Kung nag-enjoy ka, mag-subscribe ka dito. Yes. Tibonex. Yan. Follow nyo rin si Maisie ha. Follow nyo siya. At mag-comment, mag-like, mag-share, makinig sa Spotify. Follow nyo rin Yes. ako. I-rate nyo yung podcast. Maraming salamat. Ito si Tio Bry. See you on the next episode. Situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay mabling. At sa chicks daw ako ay magaling, ako daw ay magaling, magaling.